May bago tayong update ngayon mga sangkay tungkol po sa nagaganap na digmaan ng bansang Amerika at China pagdating po sa ekonomiya. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito, pag-usapan po natin itong matunog na usapin ngayon mga sangkay tungkol po sa nagaganap na banggaan ng bansang Amerika against China. Kasi mga sangkay, nakarang araw po, 'di ba? Nakita niyo naman kung papaano po nilampaso ng bansang Amerika ang lahat ng mga bansa na nilatagan po nila ng matataas na taripa. Ngayon mga sangkay, pansamantala, inihinto ni Donald Trump sa maraming mga bansa ito, maliban sa bansang China. Ang problema dito mga sangkay, ayon po sa report, gumanti po ang China sa bansang Amerika. Nako, lumalalim ang gulo mga sangkay, tingnan po natin. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.47 million subscribers na, parami po tayo ng parami. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon din, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? So, ito na nga mga sangkay. Alam nyo, hindi pa rin po ako nakakapag-live kasi meron pa rin po tayong allergy. Pero pagaling na mga sangkay. Nasa siguro mga 70% ng healing. Medyo okay na. Hindi na po tayo irritable. No? Anyway, ito na nga mga sangkay. Ang nangyari. Nakaraan, ito ang nangyari. Dagdag taripa ng US. Itinigil daw po sa loob ng 90 days. Pero ang matindi dito, taripa ng China, itinaas pa hanggang 125%. Grabe naman mga sangkay, ano nang nangyayari sa kanila? Pansamantalang itinigil ng Amerika ang dagdag taripa nito sa mga ini-import mula po sa ibang bansa maliban sa China. Tumaas ang halaga ng stock sa Pilipinas at iba pa kasunod niyan. Pero ano po ba ang epekto kung ituloy yan? Okay. Lalo sa presyo ng bilihin at trabaho. Ayan, gusto natin malaman, di ba? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayon, mga sangkay, fast forward tayo, pero balikan po natin to, mga sangkay. Ito ang ginawa ng China. Gumanti po sila, di ba? Nagpataw yung bansang Amerika ng up to 125% na taripa. Ngayon, ang China, ito, gumanti po sa bansang Amerika. So, wala po talagang nagpapatalo sa dalawang higanteng bansang ito. Kaugnay dyan, nagmatigas ang China, tinapatan ng taripa na ipinatupad ng Estados Unidos sa kanilang mga produkto. Tinapatan, mga sangkay. 美方仍在对中国滥施关税，对这种霸道霸凌的行径，中方坚决反对，绝不接受。 Sabi po nila mga sangkay, mayroon daw po itong massive impact sa global economy, itong ginagawa ng bansang Amerika ngayon. At isa sa maapektuhan nito mga sangkay, China. Kasi marami pong mga investor at marami pong mga produkto from US, mga sangkay, ang kumbaga madi-delay dahil nga po dito sa ginagawa ng yung digmaan nila pagdating po sa mga produkto. At the same time, ganun din po yung China. Yung mga product nila papuntang Amerika, mukhang madi-delay din po yan. Ikaw ba naman, patawan ng 125 taripa? 施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。美方如果真的想谈，就应该拿出。 Sabi dito, we stand ready to negotiate with the US. Oy, medyo nakakagulat to ha. Ano, may ikipag-negotiate sila? 尊重互惠的。 Ayan. Nag-offer daw po sila ng 0 for 0 tariffs for industrial goods. 如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 Okay. So, ayan na mga sangkay. Brinodcast ng China na nakikipag-negotiate na po sila
sa kanilang lahat po ng mga produkto na pumapasok at lumalabas. Both sides. No? Nasa on the table na mga sangkay. So mukhang successful itong ginagawa ngayon ni Donald Trump, no? Inanunsyo ng Chinese Commerce Ministry na papatawan nila ng 84% na taripa ang mga produkto ng US. So Ang 84%. So hanggang ngayon na hindi pa napag-uusapan mga sangkay, itong hindi pa nagkakaroon ng deal itong dalawang bansang matataas. Ngayon mga sangkay, nagpataw po sila ng mahigit ilan to 80% na taripa. Produkto ng US. Ang nasabing pagpataw ng 84% na taripa 84% mga sangkay. So kung ang bansang Amerika 125%, ang China naman is 84%. ang mga produkto ng US. Ang nasabing pagpataw ng panibagong 50% ay bilang pantapat sa ipinataw ng US na 104% na taripa sa kanila. Git ng China na makasisira ng financial markets dahil sa galaw ng US. Sa ngayon ay nakaantabay ang mga eksperto sa magiging tugon ng China sa muling pagtaas ni Donald Trump ng taripa ng China sa 125%. Yun ang matindi mga sangkay. Yung tugon ng China is para lamang po yun sa 104 na taripa na nauna ng bansang Amerika na ipinataw sa China. So nagpataw sila ng 84%. Pero ngayon, yung pinakabago kasi, 125% ang ipinataw na ng bansang Amerika laban po sa China. 美方出于一己之私，将关税 Tinawag po na selfish ng China ang US. 为实施极限施压、谋取私利的武器，严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织的规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定。这是公然冒天下之大不韪。 So masyado pong halata, mga sangkay, na ang China ngayon ay kinakabahan dahil po dito sa ginagawa ng Amerika. Pero ayun nga, gumanti po sila ngayon mga sangkay. Hindi ko lang alam kung hanggang saan aabot yung gantiyan ng dalawang bansang ito. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang 90-day pause o pagtigil muna sa pagpataw ng matataas na taripa o buwis sa mga ini-import nito. 10% lang muna ang ipapataw sa lahat ng bansa. Maliban sa China na mula sa 104% ay itinaas pa sa 125% ang taripa. Ito'y matapos humiling ng negosasyon sa Amerika ang hindi bababa sa 75 bansa sa mga taripang ito ayon kay Trump. Kabilang sa nakipag-ugnayan na sa United States Trade Representative o USTR, ang Pilipinas, na dapat ay papatawan ng 17% na taripa. We have communicated with them our desire to engage in a meeting or dialogue with them, and they have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet Grabe, no? Masyadong mukhang mukhang tama yung desisyon ng bansang Amerika kasi tingnan nyo ngayon, lahat ng mga bansa, no? Ang pagkakaalam ko, nasa more than 74%, more than 70 na mga bansa ngayon ang lumalapit na po sa bansang Amerika para makipag-negotiate. So dito mga sangkay, mukhang binabalik po talaga yung authority ngayon ng bansang Amerika sa lahat ng mga bansa. Kasi kita nyo, pati China, kailangan nila makipag-negotiate sa US. to the USTR soon. Bukod sa one-on-one na pakipag-usap ng Pilipinas sa Amerika, may hiwalay ding hakbang bilang kaisa naman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May pulong ngayon ang mga trade ministers ng ASEAN members. At inaasahan higigit nila ang pagkabahala sa epekto ng taripa. Every country will continue with their bilateral negotiations with the US and concurrently conduct a regional discussion with the US. And the key words are cooperation, not retaliation. Ang tarif o taripa ay buwis ay pinapataw sa mga produkto na ibang bansa. Halimbawa, Ayan, yan. Maganda to, mga sangkay. Pakinggan nyo. ang export ng Pilipinas ay papasok sa Amerika, papatawan ng 17% tax. Para hindi malugi, tataasan na lang ang presyo nito pag binenta sa mga consumer. So, sa madaling sabi, wala na. Mga sangkay, sobrang mahal na ng mga produkto na lalapag sa bansang Amerika o sa China dahil nga po sa trade war na ito. Dahil magmamahal, nagiging paraan ito para protektahan ang local products. Ang epekto sa Pilipinas, mas konting export at kita.
Pero hindi lang Pilipinas sa pinapatawan, kundi lahat ng bansa, kabilang ang China. At dahil maraming produktong ini-import ng Amerika, Kita nyo, mga sangkay? Ini-import ng US sa China, ayan po, smartphones, laptops, batteries, laruan, telco equipment. hindi maiwasang magmahal ang mga produkto roon. Naku po, mga mamahalin pa naman. Hindi tulad ng maraming bansa, gaganti ang China ng dagdag ding taripa sa mga ipinapasok sa kanilang Ito American naman, ini-import naman ng China sa US. Soybeans, aircraft, at engines, integrated circuits, pharmaceuticals, petroleum products. So, mga sangkay, alin dito yung Alin dito yung mas mangingibabaw sa mukhang parehas, no? Parehas malaki mga sangkay na produkto ang mga ini-import ng both sides. products. Kaya magmamahal din ang mga produkto sa China. Ang problema ng Pilipinas ay ang mga ini-import itong produkto na mula Amerika at China o ang mga produktong ang raw material ay mula sa dalawang bansa. Malamang may dagdag presyo na agad yan bago pa dumating sa Pilipinas. Kung may trade war silang dalawa na pataasan sila ng tariff, yung input cost nun, directly or indirectly, mararamdaman natin sa Pilipinas. At sa Okay, so ito po ang nagaganap ngayon mga sangkay. Ito ang serye ng gantihan ng bansang Amerika at China. At tingnan po natin kung sino talaga yung mananalo dito. Pero sabi pa nga, magkakaproblema po yung global economy sa ginagawa po nila ngayon mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.